hindi naman sa inaano natin, no, pero naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control, supposedly. Yes, sir. Kaya nagulat ako, ba't siya nagkaroon ng flood control? At kayo po ang nagsabi na kayo po, kala ko kayo lang ang D-Office, pero alam din po ni Yusek Bernardo na pinalitan into yung pong request for school buildings and multipurpose. Yun po ay napag-usapan po sa namin ni Yusek Robert saka ni Secretary Bunoan at that time. Kasi nga hindi na po kayang i-accommodate po yung 1.5 na request po, Your Honor. At nabanggit nyo rin na meron alam nang hingi ba si Senator Joel? Hindi ko di sa inaano ko, no? Pero nire-reiterate na natin yung inyo pong sinabi. Hindi po, Your Honor. Gaya po na sinabi ko, ako po yung gumawa ng paraan at alam ko po kasi galit na galit po si Senator sa flood control po. Yun nga kasi, kaya natin ito, Mr. Chair, para malaman natin paano nila napapalitan. No? Kung sino, si DE ba? With kasama si Yusek? Sa central office na po, nagsasabit po ng listing, Your Honor. So kanina po nasabi po ni Yusek Bernardo, pinakilala po pala kayo kay Saldico mismo. Tama Yes po, ba? Your Honor. At ang tinanong ay kung mapagkatiwalaan daw ho kayo. So ilang beses ho kayo nagkakilala? Nagkaroon ng pagkakataon na magkasama? Ni Congressman Saldico po. Yes, sir. Yes. Congressman Saldico po, siguro po, pinakamarami na po yung 2 to 3 times a year kami 2 to 3 magkita. times a year. Pinakamarami na po yun. Napakadalang po kami magkita. Basta yun lang pong minsan po, nagre-request ako na ano na po ang sitwasyon. Pag malapit na po yung submission ng mga listahan, yun lang po, mga 30 to 40 minutes po kami nag-uusap. Pero bago magkaroon ng deadline para sa submission for the preparation ng NEP ba to o sa GAA na? meron pong NEP, meron pong para sa GAA. Kaya may 2 to 3 times. Bago mag-NEP, magmi-meet kayo kung ano ang pwedeng maipasok at bago meron din sa GAA. Bago lumabas sa GAA. Actually po, yung meeting po, nagtatanong lang po ako kung meron po bang ibababa o wala. Kasi po para makapaghanda po ako ng listahan kami po, makapaghanda po. Yun lang po ang nagiging usapan namin po doon. Nabanggit na rin lang kanina ni Yusek Bernardo na meron pong commitment fees para po kay Congressman Saldico. Ano po ang usapan nyo pagdating sa kitaan para sa projects na inilalagay nyo sa ibang districts? Meron pa, paano naman yon? Kasi nabanggit nyo na 25 pag sa distrito. Pero paano yung galing sa ibang distrito at paano po ang... Ganun din po. Your Honor, ganun din po. 25 din po yung kinukuha po. Yan po yung mapapatunayan ni Engineer Carlo dahil siya po yung inutusan kong coordinate po doon sa mga district engineer, Your Honor. So sa DE, ganun din? Meron din yung DE doon? Hindi ko na po alam kung paano po ang proseso nila, Your Honor. Well, itong anomalya ng flood control projects ay iba ituturing na isang malaking organized crime syndicate. Kaya nga, sana makabalik tayo muli doon, doon sa mga talagang perpetrator, sa mga nagsimula nitong nag-draw up nitong scheme na ito, no? Nakakalungkot, parang napupunta tayo dito sa mga kasama natin. Sinabi mo sa affidavit mo ang connection mo kay dating Yusek Bernardo ng DPWH na kayo ay magkakilala noong 1997 pa. Malaking papel ang ginampanan mo sa pag-angat ng inyong career sa DPWH. At mukhang malaki rin ang papel niya sa iyong pag-unlad, no? Sa madaling salita, malalim ang, sabi na nga, malalim ang bulsa at pinagsamahan ninyo, no? Kanina umami naman si Yusek Bernardo at humingi ng tawad. Sa tingin niyo ba, bakit lubos ang kayong pinagkatiwalaan ni Yusek Bernardo? Ano ang binigay at pinakita mo sa kanya para ikaw ay mapili niyang tulungan makaangat sa buhay? Actually po, Your Honor, 1997 pa po, magkasama na po kami. Hanggang tumas po siya ng posisyon. Kami po talaga yung mga sinasabi po sa distrito na bata-bata po nila, ganun. So, yun po yun. At siguro po, yung pagtitiwala po, hindi naman po talaga ako sumisira pagdating po sa pera, Your Honor. Siguro bago lang magtuloy kasi tapos na yung oras ko, no? Si Engineer Bryce, papakonfirm ko lang yung pagpalit
ng proyekto na nabanggit kanina ng boss mo, no, yung school building, ginawang flood control. Ano, do you confirm na si boss mo lang yon o kasama ang central office si Yusek Bernardo? Si boss po nagutos na gawing flood control po yun. Tsaka may gusto lang din po ako linawin. Oh, Yun sige. po kasing sa obligasyon na 25%. 25 tama po, 25% po ang kinukuha. Pero kinukuha po ni boss yung 25% sa ABC, hindi po dun sa proponent. So kung kukumpitin niyo po yun, meron pong 2% na napupunta kay boss dun. Mr. Chair, Senator JB, Yes, sige. pwede mo clarify lang Go ahead, please go ahead. kung sino yung boss na sasabi niya, Bernardo ba or Alcantara? Boss Henry Alcantara ko po. Alcantara. Thank you, Senator JB. Yung po, so ibig sabihin may 2% pang extra doon sa bukod sa 25% na sa proponent na sinasabi, yung commitment. Ibig sabihin po, yung 25% po, for example, kung 100 million po yung binaba, ang 25% po nun is 25 million. Pero kung i-compute mo po yung 25%, based po dun sa may appropriate budget cost, nasa 23 million lang po yun. So may extra 2 million po, kay Boss Henry po napupunta yun. Engineer, Alcantara, Papatunayan po ni Engineer Carlo yan, Your Honor. Your Honor, hindi po gano'n ang computation po noon. Kay Kong Despan Saldi po, nung tinanong ko po siya, 25% po talaga yung allocation. Tinatanong ko po kung saan po ibabase. Pero yung iba po, tulad nung kay Senator Joel, sa appropriation po, diretso po yun. That's why 150 po. Yung iba po, ABC, yun po, nagiging contingency funds po ng office po pagka may mga request. Opo, Your Honor. Pero hindi po sa akin yun. Nahirapan ako sa sa computation na parang iba yung accounting nila eh. Ha? Iba yung accounting. Debit, credit, kupit. Parang iba yung accounting ng Hila, Mr. Chair, mamaya na lang pag nandito na si Yusek Bernardo. Yes, Senator De La Rosa is next. Senator Bam, sorry. Thank you, Mr. Chairman. Nandito po ba yung representative ng DPWH? Pwede po pang umupo muna dito sa harap? Yes, there is a representative from the DPWH. Si Gerald Bisnar, actually. Yeah. Haba pong paupo si... Anong pangalan? General Arthur. May mga tanong po ako tungkol sa CNPI, no? Diyan po iikot yung mga tanong ko, sir. Pero bago yon, gusto ko lang po tanungin si Engineer Henry. Last Blue Ribbon, tinanong ko po si Engineer Hernandez kung meron bang may pinalampas ba kayo na proyekto na walang porsyentuhan. Sabi ho niya, lahat may porsyentuhan. Classroom, building, kalsada, tulay, flood control, lahat na. Do you confirm this, Engineer Henry? Yes, Your Honor. Lahat po ng project ay meron po ang office at meron po ang mga proponent po, Your Honor. Meron bang proponent na hindi tumatanggap? Your Honor, when it comes to congressional, hindi po kasi ako ang in charge po. Sila po yung kausap po ng contractor. Kaya I don't have the personal knowledge how much it will be. Ay, sorry. Yung flow of money kasi hindi magagaling sa'yo? O magagaling ba sa inyo? Parang galing naman sa inyo yung pera. Hindi po, ang nanggagaling lang po sa amin yung mga special allocation po na binababa nila Yusek Bernardo Tinasaldi ko sa iba po. So yun lang po yung binibigyan nyo. Hindi kayo nagbibigay diretso sa mga politiko. Yung sa kanila pong allocable, hindi po kami, Your Honor. Okay. Kasi yung tanong ko, meron bang sitwasyon na merong, kunyari, senador o kongresista na hindi naman tumatanggap ng inyong porsyento? Sa iyong pagkakaalam, wala ho. Hindi ko po masabi eh. Kasi minsan po may mga bumabang proyekto na tao lang po ang kausap, yung meron pong local government, bigay daw po sa kanila ng ganito. Hindi ko naman po pinakikialam na kung anong transaksyon nila. So ganun, wala kang porsyentong binibigay doon.
Yung para po sa proponent po. Oo. Wala po, hindi po. Pagka Okay. ganun, hindi na po namin kausap yun. Basta po may mga tao-tao po, hindi na po namin kausap. Ulitin ko po So may mga proyekto na merong porsyento yung proponent, may mga proyekto na walang porsyento yung proponent. Your Honor, hindi ko po masabing wala dahil hindi po ako yung kausap. Meron po kasing nagke-claim. Bawa po, may bumaba na po sa GAA. Bawa po, example, isang mayor. Di kami ang nagpababa niyan. Okay. Sige po, kung sino yung contractor niya, okay. May porsyento yun. Hindi ko na po alam sa kanya. Hindi, nagbibigay ka ng porsyento dun sa mayor. Hindi po. So nabibigay mo yung project cost doon 100%. Yes po. Okay, Yun so po standard na sa DP. Yun po ang binibigay sa amin ng contractor nila. So ulitin ko po So yung usual na hatian, may porsyentuhan, pero kapag LGU ang nagsabing kami po yung nag-request nito, 100% of the project cost na bibigay niyo po sa kanila para sa proyekto. Tama po ba? Hindi po. Meron pa rin po yun para sa office. Para sa inyo. Sa office po. Pero Magkano sa po? politiko po, Hindi mo alam. hindi ko po alam. Magkano yun? Magkano yung binabawas ninyo kung LGU yung nagpapatupad? Same pa rin naman po. Pagka roads and building, mga nasa 6 po. Minsan may discount ng konti. Yun po. Depende po sa contractor. 6%. Yes po. So 94% mapupunta dun sa project. Yes, Your Honor. Okay. So that's the only case na, may bawas pa rin yan, pero that's the only case na siguro yung proyekto talagang matutupad. Normally po, pagka building and roads, kung ano po yung indicated length, kung ano po yung size, lalabas po yun, Your Honor. Okay, thank you for that, Engineer. Let me ask Yusek Bisnar tungkol sa CMPI. Ano po yung CMPI? Good morning po, Mr. Chair. Good morning. Yes, sir. Good morning, Your Honor. I am Yusek Arthur B. Bisnar, and Papa, take out ka lang. Yes, Papa out ka lang. Yusek Bisnar, kindly stand and raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Yusek, itong tinatanong kong bago po kayo, no? Tama po, no? I was appointed yesterday. Okay. Okay. Your Honor. Pwede po kayo mag-call a friend. Baka po may Yes, sir. matagal na pong nandyan na pwede pong Yes, sir. sumuporta po sa inyo. Actually, I have with me Director Borromeo of the Bureau of Construction. Baka po si Director Borromeo na lang po, Yusek, ang tanong ko. Very technical naman po yung mga tanong ko po. Sige po. Is that ASEC Borromeo or Director Borromeo? Then nag-oath na po kayo, Mr. Borromeo. Director po, ASEC? Director po. Director, okay. Director Borromeo, ano po yung CMPI? CMPD yan, sir. CMPD, ano yung CMPD? Construction Materials Price Data. How is that determined? So, determined, yan ang nag-control ng mga presyo ng mga construction materials na ginagamit natin to derive the DOPA of the project. So, lahat na yan, sir, before may bigay na yung authority ng CMPD sa mga implementing offices sa region at sa district, at ngayon, ibinalik na natin sa central office para makontrol natin Ayun. ang mga presyo. Bakit niyo po binalik sa central office, Director? Kasi mayroong mga discrepancies na, sir. Na Okay. Maski yung kapitbahay na district office, Ang lalayo ng presyo. In fact, ang nakita ho namin, yung presyo ng semento compared sa mga hardware store, mas mataas pa po ang ibang CMPD. Totoo po ba to? may mga ganong pangyayari, sir. Kumbaga po, bulto-bultong binibili ninyong semento, papupunta ka sa hardware store, mas mura pa doon. Malamang, sir, may ibang distrito at district at mga region na ganyan ang nangyayari. Na-monitor niyo po yan, ano? Yes, sir. So ngayon po, I'm happy to hear, hindi ko po alam na binalik niyo na po sa central office, no? So binalik niyo po sa central office, ngayon po nakabantay na po kayo dyan. Nabandayan na, sir, at probably by next week, i-release na namin yung bagong CMPD para gagamitin sa buong region at district offices. So magagaling po sa central office yung bagong CMPD. Tama po kayo, sir. Okay, paano niyo po bubuuin yung CMPD? So, nag-deploy kami ng mga tauhan namin sa lahat ng district, lahat ng mga probinsya
kami mismo ang gumagawa ng canvassing sa mga suppliers na kung saan ang